the truth about adversity. Amen? The truth about adversary, and it is good na dahil may kalaban, lalabas, may laban. Diba? May pakikipaglaban. There is an adversity, mga kapatid. Kaya yan ang nararanasan natin, di po ba? So marami po sa atin, may laban sa sarili. Tama po? Nakikipagbaka tayo sa sarili. Why? Sapagkat si Satan po, ang isa sa ginagamit niya, hindi naman po kaagad ibang tao eh. Minsan ang ginagamit ni Satan, sarili natin eh. Diyan po pumapasok yung pride, mga kapatid. Na kapag inaral niyo po ang pride, nakasentro po ang pride sa I. P-R-I-D-E. Pride. Pagka binasa niyo ng Tagalog, pride. Yan po ang pride, mga kapatid. Diba? Nakatukayo ko pa. Pride. Yan po ang pride. Mga kapatid, mga Kristiyano, dapat pakaingatan po natin na madali po tayo sapagkat ang isang matinding laban natin is laban sa pride. Amen? Yan po ang isa sa mahirap. Makonquer natin yung pride. Ayaw na ayaw ng sarili natin na dihado tayo. Ayaw na ayaw ng sarili natin na namamaliit tayo. Ang gusto ng sarili natin, bida. Ang gusto ng sarili natin, sikat. Ang gusto natin ng sarili natin, tayo pinapansin. Mga kapatid, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. So, ang kalooban ng Diyos is humble ourselves in the sight of the Lord. Magpakababa tayo sa harapan ng Panginoon. Please try to avoid pride in your life. Amen? Avoid pride in your life. Hindi po makatutulong yan. Yun ang adversity natin against pride, mga kapatid. Against pleasure. Isang matinding laban din natin sa pleasure. Diba? Because Satan is using the world to offer pleasure. Diba? Yan po ang isa sa matinding kinakaharap natin. Nandiyan po yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ginagamit po ni Satan yan. Yung bang enjoyable sa atin po, kung saan makikita nyo po the reason why God blessed Joseph sapagkat natutunan niyang i-resist ang hindi tama sa harapan ng Panginoon. The reason why Moses, nakaka-challenge po siya sapagkat tinanggihan po niya yung pleasure sa pangsamantalang panahon na ito, mga kapatid. Mas pinili pa niya to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasure for a season. I am telling you this afternoon, may kalaban at may laban, mga kapatid. Anong silbi na naniniwala tayong may laban, kung may kalaban, kung wala naman tayong laban? Everyday may laban. Kaya ang adversity po, ang pakikipaglaban, matindi yan. Matindi. At ang isang matinding laban natin, alam nyo kung ano? Against pressure. Against pressure. Diyan po may mga nagsusuicide. Diyan po merong mga nagkakaroon ng nervous breakdown. Diyan po nagkakaroon ng tinatawag nating matinding self-pity. Mga kapatid, ingatan niyo po. Kaya ang paalala po ni Peter sa mga kapwa niya pastor, kasi ang magpastor, matindi po ang pressure niyan. Oo, matindi ang pressure niyan. Sabi ko nga kanina sa preaching ko, tingnan niyo po yung laban na kinakaharap ng inyong lingkod. Kapag ka po may namatayan, di ba? May kaugnayan po ako. Pero wala akong kinalaman, ha? Baka mamaya sabihin nyo, may kaugnayan po ako. Di ba? Sa dami ng mga may sakit, malamang may kaugnayan po ako. Sa mga nagse-celebrate ng birthday, Teacher Sel, happy birthday. Di ba? Ibig sabihin po, may malaking tendency na baka makalimutan mo siya, baka hindi ka makapunta doon sa may sakit, baka hindi mo madalaw yung... Mga kapatid, yun po kung tutusin, kung papayagan ko, pressure po sa akin yan eh. Sabi ko nga, ang hindi napapanood ng iba, yung bang torture sa mind ko na gusto kong puntahan pero wala ako sa kalagayan na magagawa ko. Gusto kong mag-express pero limitado ako. Mga kapatid, may birthday, may nagkasakit, may namatayan, may nanganak, may nag-asawa, at ano pa ba? Maraming lahat ng mga kung ano-ano okasyon. Kaya kung kayo hindi lumalago at gagamitin yung dahilan yun para pagtampuhan ako, hindi na ako mapapahinga sa tampo. Maniwala kayo. Di ba? Kung ang lahat ng yan ay basis para pagtampuhan ng pastor, titiyakin ko sa inyo, walang araw na walang magtatampo sa akin.
Sabi ko, ang malungkot nga lang, ikaw nagtatampo ka, samantalang yung ginagawa ng pinagtatampuhan mo, na pati sarili niya, halos hindi niya mabigyan ng pansin, na minsan pati sa pamilya niya, may naisasakripisyo, to sundali-daling magtampo. Yun naman ay kung sakali lang. Pero ito, walang biro ito. Sa ngayon naman, wala pa akong nahahalata. Di ba? Wala pa naman po akong alam na nagtampo sa akin dahil hindi ko nabati ng birthday. Kaya nung hindi sinasagot ni Teacher Sel, naku, baka maraos ang birthday nito, hindi ko nabati ito, di ba? So, kaya tuwan-tuwa ako nung nag-return call siya. Kaya lang, akala ko nung nag-return call siya, punta na po kayo dito, nakahanda na po yung ating... ito, tatandaan nyo rin po. Kung ang pastor magiging matampuhin din, araw-araw din may tampo siya. Opo. Halimbawa, kayo, pag hindi kayo nakamayan, nagtatampo kayo. Aba, pagka ang pastor hindi rin nakamayan, nagtampo, ay, ang dami kong tampo. Diba? Buti nga nasa kalagayan tayo ngayon na hindi man tayo magkakamayan. Mahirap namang magtampo ka na hindi ka makamayan. Social distancing, di ba? Kaya distansyahan po tayo Kaya ko lang po sinasabi ito kasi baka sakaling makatsamba ko. Di ba? Nasa trabahong ginagawa ko po. Kasi una, hindi naman para sa inyo yung buhay ko para sa Diyos. At doon sa buhay ko na para sa Diyos, ang kalooban niya, makapagministeryo sa tao. Pero hindi ako po pwedeng maging man pleaser na para wag magtampo to. Sabi ko nga, pwedeng magawa ko sa iyo, baka hindi ko magawa sa iba. Di po ba? Paraan lang yun ng kalaban. Di ba? Para ma-pressure ako. Kaya sana po, hingi lang ako tulong sa inyo. Di ba? Kasi kung kayo nakakaranas ng pressure, ang pastor po, marami rin pong pressure. Kaya kapag alam nyo, uy, pastor, baka nag-aalala po kayo. Birthday ko po ngayon, batiin nyo na po ako. Ako na ho tumawag. Ganyan. Hindi yung, di ba? Hindi yung kinabukasan at saka tatawag ka, kaya ka lang tumawag para sabihin mong, pastor, tatampo naman ako, hindi mo ako binati kahapon. Tatawag ka na rin pala, ba't di pa nung saktong birthday? Para naiwasan na yung tampuhan. Kung kailan pa lumagpas na birthday mo, tsaka tumawag, hindi tuloy ako nakabati. Di ba? Mga kapatid, ang gusto ko lang pong sabihin, sa dami po ng laban natin sa buhay, di ba? Lahat tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Kaya sana po, yung mga kapatid natin, kung meron kayong dinadala, maging paalala sa inyo yan, ati ako yung mga kapatiran, may kanya-kanya rin itong dinadala. Di ba? Kung may problema ka, sana nagdadala sa iyo sa idea to na hindi naman pwedeng ako lang may problema. Sa palagay ko, kung ako may problema, sigurado yung ibang mga kapatiran may problema din. At tinitiyak ko, palagay ko si pastor, tingin ko may problema rin siya. Tama? Sa madaling salita, huwag tayong aakto sa mundo na para lang tayo po ang pinaka-espesyal, na tayo lang ang may problema sa mundo, na kailangan intindihin ka ng lahat ng tao sa paligid mo. At pagka merong hindi nakaintindi sa iyong isa, gagamitin mong dahilan upang magalit sa mundo. At dahil galit ka sa mundo, pati sa Diyos lumilihis ka at lumalayo ka sa Kanya. Alam niyo, sabi po ni Peter, ang pinakamagandang magagawa natin, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Diba? Imbis na dalin mo yan, ilagak mo sa Panginoon. Diba? Ba't ganito po damdamin ko kay pastor? Kaya lang naman gusto kong batiin niya ako kasi espesyal na tao siya sa akin Di bali na akong wag espesyal, wag na lang kayo magtampo. Diba? Ang hirap naman nun, special ako. Tapos, yun na ngayon ang dahilan para pagtatampuhan kung sakasakali man. Pastor, bakit pa paulit-ulit ka sa tampo? Meron bang nangyari yan? Wala pa nga. Inaagapan ko lang. Kasi pastor itong nagsasalita, umaamin ako sa inyo na bilang pastor, masyado akong considerate. Gusto ko talaga kapag kami pinagdadaanan kayo, sana nandun ako. Gusto ko sana pag kailangan nyo ako, sana nandun ako. Pero ang katotohanan, hindi ko kaya na lagi pag may pinagdaraanan ka, nandun ako. Kapag kami sitwasyon ka mabigat, nandun ako. Kaya nga ang tinuro ng Panginoon, wag ako, siya! Dahil lahat ng pagdadaanan mo, nandun siya.
Walang panahon na may pressure ka na wala siya. Naandyan siya lagi. Ang problema lang, hindi mo siya pinapansin. Ang problema lang, kung kanino ka nakatingin. Kaya kung may pressure po tayo, part ng laban po yan, ilagak natin ang lahat ng ating kabalisan sa Panginoon. May adversary. Kaya pag nakita mo yung kapatid natin na talagang humaharap sa adversary, nakakaranas ng adversity, batiin mo, happy adversary to you.